si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Naitala ang isang magnitude 6.4 na lindol na yumanig sa Sarangani, Davao, Occidental nitong Miyerkules dakong alas 7 ng gabi. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may lalim itong 135 kilometro. Mayroon ring naiulat na intensities ng lindol na umabot hanggang sa ikalimang intensity. Tinukoy na tectonic ang pinagmulan ng lindol, isang paggalaw ng dulot ng aktibong fault malapit sa lugar. Dahil rito naantala ang ilang klase at trabaho sa probinsya upang suriyan ng danyos na dulot ng mapinsalang lindol. Dumami ang bilang ng mga miyembro sa Pag-ibig Fund matapos ang partnership ng Pag-ibig at Transport Network sa bansa. Daniza Lopez para sa balita. Sa matagumpay na partnership ng Pag-ibig at ng mga nangungunang transport network sa bansa, ay naitala nito ang mahigit 13,000 delivery riders at drivers na miyembro ng Pag-ibig Fund. Ang partnership ay naglalayong matamasa ng mga miyembro ang benepisyo ng ahensya gaya ng regular at MP2 savings, short-term cash loans, home loans at Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ikinagalak naman ito ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, kung saan ibinanggit niya na ang mga pagsisikap na ito ng ahensya ay parte ng pagbibigay aksesibilidad sa bawat Pilipino sa mga nararapat na benepisyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kinumpirma ng DSWD na peke at hindi totoo ang scholarship program na kumakalat online. Ang nasabing programa ay kinakailangan magpalista online upang mabigyan ng 7,000 kada buwan. Inilinaw naman ng DSWD na walang link na ibinigay ang ahensya at pinapaalala sa publiko na maging mabusisi sa pagkilatis ng mga beripikadong social media accounts. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 6.4 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Grupong tutol sa pagtatayo ng EDCA site sa Cagayan nagrally sa harap ng batasang pambansa. 10 milyong pondo kaloob ng COMELEC sa PCG para sa BSKE Security Ops. DOH kinumpirma na walang lockdown na naganap sa mga ospital. Supply ng plastic cards para sa driver's license sapat na. BTS Jungkook nakatakdang maglabas ng album sa Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang, nakipagpulong si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco sa mga Filipino Brand of Service Excellent o FSBE trainers sa Boracay Island. Sa nasabing pagpupulong, ipinagmalaki ng Tourism Chief ang balita na nitong ika-5 ng Oktubre, ang DOT ay nakapagsanay na ng 73,600 at 2 frontline tourism workers para sa FSBE. Mas malapit sa 100,000 layunin nito ngayong taon. Inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na sapat na ang supply ng mga plastic cards para sa pag-i-issue ng driver's license. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. Kumpiyansa ang Land Transportation Office o LTO na matugunan ang mga backlog sa driver's license dahil sa pagtanggap ng ahensya ng 1 milyong plastic cards kamakailan lang. Ayon kay LTO Chief Bigor Mendoza III, ang supply na ito ay makocover na ang mga lisensyang nag-expire mula ika-1 ng Abril hanggang ika-30 ng Setyembre. Dahil dito, layo ng LTO na mas padamihin ang produksyon ng driver's license at pabilisin ang delivery upang maibsan ang backlogs nito.
Ngunit sa kabila nito ay pinaiksi ang extension ng validity ng mga lisensyang nag-expire base sa inilabas na schedule of renewal ng LTO. Kaya naman nanawagan si Mendoza na mag-renew ang publiko ng mas maaga kung maaari dahil ayon sa kanya, hindi naman gaano hahaba ang pila. Halos isang buwan po ito. Siguro naman may isang buwan na may availability. Isang araw, 15 minutes na availability siya. Dagdag pa niya, 50% ng basic licensing fee ang multa kapag hindi nakapag-renew sa itinakdang schedule. Layo ng LTO na matapos ang backlog na 2.4 milyong lisensya sa March 2024 at 13 milyong backlog sa plaka naman sa April 2025. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagkaloob ang COMELEC ng 10 milyong halaga ng pondo sa Philippine Coast Guard o PCG na inaasahang magamit sa garantisadong seguridad para sa BSKE. Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, magiging transparent ang PCG sa paglalaan ng pondo na aasahang magagamit para sa mga pangangailangan sa seguridad sa darating na halalan. Dahil rito, kumpiyansa ang COMELEC na magiging maayos ang proseso ng security operations, gayon din ang deployment ng mga election paraphernalia sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 6.4 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Grupong tutol sa pagtatayo ng EDCA site sa Cagayan nagrally sa harap ng batasang pambansa. 10 milyong pondo kaloob ng COMELEC sa PCG para sa BSKE Security Ops. DOH kinumpirma na walang lockdown na naganap sa mga ospital. Supply ng plastic cards para sa driver's license sapat na. BTS Jungkook nakatakdang maglabas ng album sa Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat na mensahe na nagsasabing kasalukuyang naka-lockdown ang isang ospital dahil sa isang pasyenteng may COVID-19. Ayon sa ahensya, ang mensaheng ito ay mali at walang ospital ng DOH ang kasalukuyang nagpatupad ng lockdown. Gayunpaman, lahat ng mga ospital ng DOH ay nananatiling fully operational. Samantala, nananawagan ng DOH sa publiko na maging mapagbantay sa pagbabahagi ng impormasyon at kumuha lamang ng mga balita at impormasyon sa kalusugan mula sa mga opisyal na platform ng DOH. Dating hilig lamang magsayaw, ngayon viral na. Panoorin isang dancer na abot Europe ang kanyang steps. Tunghayan rito ang buong detalye ng balita. Nagsimula lamang sa pasayaw-sayaw dahil sa hilig. At dahil sa kanyang talento at sipag mag-upload, isa siya ngayong TikTok trendsetter dahil sa kanyang mala jazz moves na kinagigiliwan pa noong dekada 80 hanggang ngayon. Iyan si Lynette Serrano, isang 53 taong gulang na dancer. Hindi man may pagkaila ang edad, ang kanyang dance moves ay parang pang 20 anyos lamang. At hindi lang yan, mula sa kanyang panimulang upload sa TikTok sa tahanan niya sa Pasig, ngayon mala Eurostep na ang hatid niya sa mahigit kumulang 50,000 subscribers niya. Si Lynette ay makikitang sumasayaw sa Lourdes, France, sa Maribela, Spain, at sa Versailles. Mala Eurosteps ang kanyang peg na talaga nga namang kinagigiliwan na ng kanyang mga international at local followers. Isang patunay na wala sa edad ang pagsasayaw. Ito ay nasa puso. Keep dancing, Lynette Serrano. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Upang masigurado ang seguridad ng tubig at epektibong irigasyon nito, lumagda ang National Irrigation Administration o NIA at Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Memorandum of Agreement kamakailan lang. Ayon kay DENR Water Resource Management Office Undersecretary Dr. Carlos Primo David, mas paigtingin nito ang mga inisyatibo ng gobyerno ukol sa sektor na ito at upang magkaisa ang mga water-related agencies sa layuning ito. Sa ilalim ng MOA na ito ay magiging focus na ng irigasyon ng tubig ay ang pag-generate ng kuryente, aquaculture, recreation, turismo at iba pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 6.4 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Grupong tutol sa pagtatayo ng EDCA site sa Cagayan nagrally sa harap ng batasang pambansa. 10 milyong pondo kaloob ng COMELEC sa PCG para sa BSKE Security Ops. DOH kinumpirma na walang lockdown na naganap sa mga ospital. Supply ng plastic cards para sa driver's license sapat na. BTS Jungkook nakatakdang maglabas ng album sa Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.